ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard, Commodore Algier Ricafrente. Good morning po, Commodore. Magandang umaga, Cecil, at magandang umaga din po kay Senator Tol. Magandang umaga, magandang umaga. Kumusta ang epekto ng bagong pasambatas sa hanay ng Philippine Coast Guard? Naging magandang ano po ito sa atin, maging moral booster dahil ibig sabihin po nito ay tuloy-tuloy po yung pag-comply ng ating mga programa, lalo-lalo na ng ating komandante doon sa mga nakahanay at na programa, at lalo na sa approach natin doon sa ating geopolitical situation kung saan ang Philippine Coast Guard ay isa nga sa naatasan na manguna para magbantay at mag-secure sa ating karagatan. Ayun. So walang negative, naging positive. So siguro i-brief mo yung mga kababayan natin kung ano yung sitwasyon ngayon pagkatapos kumpara doon sa magiging sitwasyon pag ito ay fully implemented na yung term. Sa kasalukuyan kasi ay nangangamba tayo kung sino yung papalit na commandant at kung matuloy-tuloy ba yung mga programa at lalong-lalo na yung suporta ng ating pamahalaan sa atin. At ngayon ay meron na naman tayong bagong pag-asa na matuloy-tuloy yung programa ng Philippine Coast Guard na nasimulan nga ng ating komandante. Supported naman ito ng ating mga tauhan dahil nga ang gusto lang naman natin ay makapagserbisyo tayo at in support doon sa namumuno sa atin. Dahil so ilan yung magiging number of years sa term? Medyo garbo lang po. Ano po yung tanong? So ilan yung magiging term? Yung pagkakaiba? Ilan yung magiging number of years sa term? Sa length of service, sa term of office? Yun ang siguro gusto nilang malaman. Magkakaroon po ng fixed term na 3 years ang ating komandante ng Philippine Coast Guard. Hindi po kagaya noon na hanggang 56 years old lang sila lang ating mamumuno sa Philippine Coast Guard. Kung ilang mas yung natitira sa kanyang serbisyo nung siya yung na-appoint, ay pagdating ng 56 years old ay obligado siyang mag-compulsory retired. At pero itong sa bagong batas na pinalawig yung kanyang term na 3 years ay dito natin mas mararamdaman na maisakatuparan yung mga programang nakahanay dahil nga mahaba yung kanyang magiging serbisyo at pamumuno sa isang ahensya, lalong-lalo na nga dito sa ating Philippine Coast Guard. At nagpapasalamat po tayo, ang ating komandante at ang buong Philippine Coast Guard dito sa development na ito na makakatulong talaga para mas maganda yung progress ng aming ahensya. Ayun. At talking about the program, Sentol and Commodore Algier Ricafrente, ano ho ba ang ating aantabayanan sa Philippine Coast Guard pagdating po sa inyong modernization program? Sa mga napabalita noong mga nakaraang buwan na marami tayong mga water asset na dadating, particular yung mga barko na suportado din ng ating Pangulong Marcos na magkaroon tayo ng acquisition ng 40 ships na manggagaling ito sa France at yung 5 malalaking barko din na manggagaling sa Japan at iba pang barko na mayroong mga locally made na barko na we could deploy it sa archipelagic state natin dahil kailangan natin ng mas maraming barko dahil nga marami tayong isla na kailangan bantayan, hindi lang sa mga illegal na mga gawain, sa mga illegal maritime crimes, maging pagbigay ng safety sa ating mga kabayan na naglalayag dahil alam naman natin na pag tuwing passenger season, kung meron tayong sineselebrate na mga okasyon, mga holiday, mga long weekends, ay marami tayong mga kababayan na will take the opportunity na makauwi sa kanilang mga pamilya sa probinsya or magbakasyon. Kaya itong ating mga water assets ay napakalaking tulong at maging yung ating
pag-deploy ng mga water assets at sa mga karagatan na ating nasakupan, particular na dito sa West Philippine Sea. Ayun. And then, ito palang Philippine Coast Guard, Sentol, ay ginawaran ng Korean World Green Environmental Award Committee dahil doon sa kanilang dedikasyon sa environmental preservation and efforts na malabanan ang climate change. Ayun. Tama po. Hindi po natin inaasahan ito, pero nagpapasalamat din tayo na nakita nila yung effort ng Philippine Coast Guard on this aspect na sa pagganap natin sa ating tungkulin, particular sa marine environmental protection at iba pang mga gawain para to preserve ang ating marine environment ay nakita ito ng isang international organization at nabigyan nga tayo ng ganitong award na nagsisilbi din na again na moral booster sa ating mga personnel na patuloy pang gampanan ng ating mga tungkulin. Congratulations, Commodore. Yes. Siguro tanong din ng ating mga kababayan na nakikinig ngayon, anong latest doon sa monster ship na nandun malapit sa Baho de Masinloc? Yung umalis, bumalik ba, ano yung kapalit at ano ang mga ginagawa ngayon ng Coast Guard tungkol dito? Meron pa rin silang barko na nandun. Malaki pa rin yung kanilang barko. At tayo din po ay patuloy pa rin po ang pagdideploy ng ating mga barko upang ipakita na yung ating jurisdiction doon sa lugar na yon. Patuloy din po ang ating pag-challenge doon sa barko. At tayo din po ay nagpapasalamat sa mga crew ng ating mga barko despite of merong mga malalaking alon doon ay patuloy pa rin po nanindigan yung ating Paalon ngayon, ano? Paalon. Ay sa ano? Sa Skoda. Kumusta? Sa Skoda naman po, patuloy din po ang ating mga general patrol doon. Nandun pa sila ngayon? Wala na, no? Wala na. Meron pa rin po, nandun pa din po sila. May mga barko pa rin po sila doon pero hindi naman po ganun sa sitwasyon natin dati na Kaya dati, yung nag-angkla na yung monster ship din doon. Opo. Basta ang instruction naman ng ating commandant na maging calm at professional yung ating mga tauhan sa pagganap ng kanilang tungkulin doon sa area kung saan sila na-deploy. Ayun. At o nga pala, Sentol, itong merong mong kayo, Sentol, di ba, sa Philippine Navy na umupa ng mga barko. Yun po ba pwede rin maging aplikable sa Coast Guard? Yung babaguhin namin yung batas, yung patungkol sa kapasidad ng Development Bank of the Philippines yung meron niyang leasing corporation mababa lang yung capitalization nila. So pag napalaki yun din ang hinihiling ng Navy, pwede na. So applicable ba yan sa Coast Guard? Yes. Kahit sa BIFAR, applicable yan. Ayun. So, kinukonsidera niyo rin ho ba yan, Commodore Rica Frente? Yang mungkahi ni Sentol? Lahat ng avenue po na tungo sa modernization ng Philippine Coast Guard could be positively considered dahil ang kailangan natin ay mapunan yung mga kakulangan. Hindi lang naman ang West Philippine Sea ang pinag-uusapan kasi natin dito. Meron tayong mahigit 7,000 na island. Marami tayong mga kababayan na sa isla nakatira at ang main mode of transportation pa rin para makatawid sa iba't ibang lugar ay mga sasakyang pandagat, lalo-lalo na yung mga indigenous kasi marami pa rin tayong mga bangka ngayon. At marami din tayong mga na experience ng mga matanong ko, Commodore, yung padating na barko sa galing France kasama doon sa 46, ilang taon yan? Simula sa day 1 hanggang ngayon, hanggang sa date of delivery. Ilang taon yan pinag-usapan, ni-negotiate at minanufacture? Matagal itong pinag-usapan pero ilan? Lahat-lahat. Yung proseso from day 1. Wala akong figure ngayon, Senator. Mababa dyan ng 5 taon, Commodore. Mahigit 5 taon itong pinag-usapan. Mahigit 5 taon. Kaya yung sinusulong ko, Cecil, yung list natin, 6 months kaya ma-accomplish na. Wow, mapapaikli. Oo, malaki ang difference ng 5 taon sa 6 na buwan. Kasi ready na yung barko Pipinturahan na lang yun. Tama po. Kasi tama kayo, yun yung isa sa mga options.
Ang first delivery po ng ating yung 40 vessel na yun ay 46. ngayong 2027. So medyo Oh, matagal. Ano mo yun, tagal pa Cecil? pala. 2025 pa lang ngayon. Eh kung upa Akala tayo, ko eh ngayong before taon, July, oo. meron na ulit tayo o September. Mm. Diba? Yung Maganda. speed, kasi kailangan na ngayon eh. Kailangan Yes. kailangan na nating harapin, kailangan na natin magkaroon ng presensya, lalo sa Baho de Masinloc at sa May Escoda. At kailangan, kung maghihintay pa tayo hanggang 2027, palagay mo ba, Cecil, matagal pa Yes. yun. Oo nga. Di ba? Taon yun. Marami na Yes. nangyari noon. Baka may bago na uli silang monster ship, yung kabila. So, kasama yun sa mga posibilidad. At yung technology din, Sentol, baka din nag-upgrade na at that time. At saka yung fluctuation ng dollar exchange, magkakaiba na yan. Yung presyo ngayon, baka iba na yung presyo sa 2027. So strategic talaga itong pag-upa ng mga barko. Ay, oo. Kung pupunta ka sa isang lugar, kaysa bumili ka ng kotse, di mag-taxi ka na. Ayun, Mas mabilis, oo nga. di ba? Aho. Aabutin ka ng matagal pag bumili pa ng sasakyan. Mag-iipo ka pa para makapag-down payment ka ng sasakyan. Opo. At more than 5 years pala ang proseso. Siguro, Commodore, tanungin ko yung recruitment process. Noong isang taon, nagbigay kami ng pondo na mahigit 4,000 ang i-recruit natin mga bagong personnel ng Coast Guard. Ito ba ay napunuan na? Tama po. Last December po ay napatake po tayo ng 4,000 na mga newly recruit na Coast Guard personnel na soon they will be conducting undergoing the basic training para ma-equip natin sila doon sa mga basic na knowledge para maging isang ganap na Coast Guard, at patuloy po ang kanilang indoctrination ngayon bago sila pumasok doon sa training center, dahil kasama din po sa ina-assure natin na bago sila pumasok sa training center maayos yung ating mga training center para yung mga kalagayan ng ating mga trainee ay maiayos din natin, at yung kanilang mindset hindi yung mga dating training na kung ano-ano na lang makeshift na mga pagtuturo sa kanila, dahil kailangan natin ang isang professional na Coast Guard man paglabas nila, dahil hindi sila basta-basta sa opisina lang. Meron silang kailangang mga responsibilidad na gagampanan na maaari silang ma-deploy sa mga regional offices natin at maging sa ating mga barko na existing ngayon at yung mga dadating pa na barko, at yung sinabi mo nga na kung may katuparan yung pag-allow sa aming ahensya din na pwedeng mag-lease ng mga barko, ay kinakailangan natin ng madaming tao din yan, dahil ang isang alam naman natin, depende sa laki ng barko ay mas madami din yung requirements ng personnel. So as we speak, Commodore, igaano na ho ba karami yung kabuang strength ng Philippine Coast Guard? Meron na po tayong mahigit sa 35,000 na personnel, which is malapit na pong ma-reach natin yung maximum nung pinag-awat sa atin na troop ceiling na 37,000. So yun po ang isa din sa mga inaantabayan natin na maipasa din po yung Coast Guard Bill para din po ay ito po ay makatulong din na kasama po dito ay madagdagan din po ang mga personnel ng Philippine Coast Guard, dahil alam naman natin na sa lawak ng coastline natin, hindi lang coastline yung binabantayan natin, maging yung ating hanggang exclusive economic zone na kailangan nating secure. It comes also the requirements of not only floating assets but also personnel. Yes po. Nabanggit mo yan, magkaroon siguro ng mini Philippine Maritime Zones Law Training lecture, Basic 101, saan yung territorial seas, saan yung internal water, saan yung exclusive economic zone, saan yung contiguous zone. Basic lang, siguro mga 3 oras. Para sa ganun, maliwanag din sila para kung may challenge, meron din silang kaalaman kung ano yung batas na pinasa natin. Yung bago lang, may isang taon, Republic Act 1064, hindi ako nagkakamali. So, isama niyo yun sa training, hindi yung formation lang, yung formation at yung physical. So, konting kaalaman doon makakatulong siguro. At maraming salamat sa paglilingkod nyo, Commodore. Mabuhay po ang Philippine Coast Guard. Maraming salamat din po sa suportang ibinibigay nyo sa Philippine Coast Guard, Senator. Ayun. At siguro one more thing na lang, Sentol, Commodore, yun palang inyong kapasidad sa oil spill response.
Meron ho bang plano na mapaghusay? Kasi last year, sunod-sunod po yung mga oil spill incident na nangyari. Yan naman po ang isa sa mga strength ng Philippine Coast Guard on Marine Environmental Protection. At pagdating po sa mga ganang sitwasyon, ay ang ating mga tauhan ay meron po tayong mga expert on marine environmental protection. Yung mga equipment din po ay nagpapasalamat din po tayo sa ating pamahalaan. Patuloy po tayong binibigyan ng kaukulang pondo para makapag-procure ng mga oil spill response equipment. At hindi lamang ito ay hindi lamang sa expertise ng Philippine Coast Guard, dahil na rin po sa tulong ng ating mga kaibigan ng mga foreign counterparts, ay nabibigyan din po tayo ng kaukulang suporta, advices, expert advice, paano gagawin yung pag-mitigate kung meron mang oil spill. At napakalaking bagay talaga yung suporta ng ating pamahalaan. Kasama na rin po yung ating Senado at ng Kongreso na malaki ang kanilang tulong na ibibigay sa Philippine Coast Guard. Okay, maraming salamat po, Commodore. Maraming salamat at magandang umaga. Maraming salamat Oras din po. na. Magandang umaga po sa inyo. Ayan po.